Kailangan nating matutunang pagbigyan ng isa't isa sa isang relasyon para lalong maging matatag ang binuong samahan. May mga pagkakataong hindi natin masakyan ang trip na gusto ng Dear Papa Dudut, tama pong isipin ng isang tao na kapag makikipag-boyfriend o girlfriend ito ay dapat sa puso't isip niya ay gusto na niyang makasama ito habang buhay. At nakikitang sila na talaga ang magiging magkatuwang sa hirap man o sa ginhawa. Hindi pwedeng nakikipag-boyfriend o girlfriend ka lamang pero hindi mo pinapangarap na kayo talaga ang magsasama para bumuo ng pamilya at isil ang inyong pag-ibig sa isang kasal. Pero hindi ko talaga iniisip ang kasal, Papa Dudut. Wala sa bokabularyo ko na kasal kaagad ang goal sa isang relasyon. Pwede namang companion lang talaga at hindi naman po mali ang kasal, isa itong sacred vow na hindi pwedeng isuka kung napasok ka. Pero hindi mawawalang may kanya-kanya tayong opinyon at pananaw tungkol dito. Ako nga pala si Joanna, 45 years old na po ako sa ngayon, Papa Dudut. Nagtatrabaho pa rin po ako bilang isang disbursing officer sa isang opisina. Nais ko pong ikwento ang pinagdaanan namin ng pamilya ko at sana'y may makuhang aral ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa ibabahagi kong karanasan sa buhay. Kapag kasal na ang pag-uusapan ay taliwas talaga ako sa pangkaraniwang naiisip ng tao. Para kasi sa akin ay hindi dapat magpadalos-dalos ang isang tao sa pagpapakasal. Lalo na dito sa Pilipinas na wala pang batas para sa divorce. Mahirap ang proseso ng annulment kung hindi na masaya ang pagsasama ng dalawang taong kinasal. Pangmayaman kasi ang annulment at hindi ko afford. Yan po ang nasa utak ko parate. Alam ito ng boyfriend kong si Kevin, gwapo si Kevin, 5 years younger siya sa akin. Hindi siya immature mag-isip. Kahit na hindi nakapagtapos ng kurso sa college. Nung una ko siyang makilala ay nagwapuhan ako sa kanya. Charming, may mysterious sa mga ngiti niya, dahil mabait siya mas lalo akong na-in-love sa kanya. Papa Dudut, buo ang desisyon ko sa sarili ko na kung mabuntis man ako ni Kevin ay hindi pa rin ako magpapakasal. Either magsama lamang kami sa isang bahay as live-in partner or pwede kong palakihin ang anak ko mag-isa dahil may trabaho naman ako. Para sa akin, kung wala na akong duda na si Kevin na talaga ang makakasama ko forever ay pakakasalan ko na siya. Ito po ang pinanghawakan ko noon. Ito po ang naging stand ko, Papa Dudut. Maraming nagsabi na kabaliwan ang paniniwala ko pero wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao, Papa Dudut. Ang importante ay kilala ko ang sarili ko at alam ko kung paano patakbuhin ang buhay ko na kahit si Kevin ay hindi ako kayang diktahan. Dahil dapat may laya ang lahat sa kung ano ang gusto niya basta't hindi ito nakakasira sa karapatang pantao at hindi ito nakasasakit o nagpapahamak ng buhay ng iba. Kaya kapag kasal na ang pinag-uusapan ay isa itong mainit na talakayan para sa akin, Papa Dudut. Ang lamig talaga dito, no, mahal? Bagay itong mainit na kape sa panahon dito. Oh, inumin mo na yan sa'yo, mahal. Pinagtimpla mo pa talaga ako? Ikaw talaga mahal? Gusto mo talagang hindi tayo matulog tonight, no? Kailangan natin itong mainit na kape para di tayo masyadong ginawin. Ang sarap talaga dito sa Tagaytay, mahal. Ang sarap sa katawan ng lamig. Hindi tulad ng aircon. Iba pa rin ang lamig na natural. At malapit lang sa Manila kung gusto mo magtanggal ng stress. Hindi matagal at nakakapagod ang biyahe. Di tulad pagpapuntang Baguio. Oo nga, mahal. Ang ganda siguro dito na lang tumira. Wala pang traffic at polusyon. Tahimik. Pero may mga lugar pa rin naman kung saan pwede kang pumarty.
Meron nga mga lugar kung saan pwedeng pumarty. Pero iba talaga kapag probinsya. Walang ingay. Maganda nga sa mga probinsya kasi ang gaan lang ng buhay. Pero kapag gusto mong kumawala muna, meron naman mapupuntahan. Kumawala talaga? Oo, kumawala. Yan kasi ang naiisip ko pag gusto ng katawan kong pumarty eh. Kapag magkapera ako, gusto kong bumili ng lupa dito. Magandang investment yan, mahal. At pwede nating tayuan na magiging bahay nating dalawa. Dito natin palakihin ang mga magiging anak natin. Bumuo tayo ng pamilya dito. Grabe ka, mahal. Anak, bahay at pamilya agad. Hindi pa pwedeng mag-enjoy muna tayo? Ano ka ba? Pumarty muna tayo. Magsaya tayo. Enjoyin natin ang oras natin na magkasama. Mahal, alam mo naman na mahal kita. Matagal na rin tayo kaya ramdam kong tayo na talaga. Alam ko. Kaya nga tayo pa rin dahil mahal kita. Mas mahal kita. Bukod dun, nire-respeto kita bilang babae. Alam ko naman yan, mahal. Isa yan sa gusto ko sa'yo dahil nire-respeto mo ko. Never kong naramdaman na pinagsasamantalahan mo ang pagmamahal ko sa'yo. Siyempre, ayaw kitang mawala sa akin. Mahal na mahal kita. Kahit ilang beses kong ulitin ang mga salitang mahal kita, hindi ako magsasawang sabihin yun sa'yo. Mahal din kita, mahal. Kiss mo nga ako. Mwah! Salamat sa pagmamahal. Salamat din sa pagmamahal mo sa akin. Pangako, mahal, hindi kita iiwan. Paninindigan kita. Ilang beses na ako nagsabi sa'yo na gusto ko magpakasal na tayo. Alam ko naman na ikaw na. Tayo na ang magsasama habang buhay. Walang duda, alam kong tunay ang pagmamahal mo sa akin. Pero wala sa isip ko ang magpakasal. Ang importante, mahal natin ang isa't isa. At pareho nating gusto ang mga nangyayari sa relasyon natin at sa ating dalawa. Pero paano kung mabuntis ka na? Basta, handa akong panagutan ka. At pangako, try ko ulit mag-aral kahit mahirap. Huwag mo nang isipin yan. Basta masaya ako ngayong gabi. Yun ang importante, mahal. At dapat mag-aral ka dahil pangarap mong makapagtapos. Maganda talaga kung makakapagtapos ka pero nasa sayo pa rin yan, ha? Salamat, mahal. Salamat din, mahal. Bakis nga ako. Hindi si Kevin ang unang lalaking nakasiping ko, Papa Dudut. Lahat ng mga lalaking dumaan sa akin ay katawan lang ang hanap. Pero ang nagustuhan ko kay Kevin ay hindi niya kaagad hinangad na angkinin ang katawan ko. Hanggang halik at romance lang ang ginagawa niya dahil ang sabi nga niya ay nirerespeto niya ako. Kaya mahal ko si Kevin pero hindi pa rin maalis sa isipan ko na baka darating ang araw ay makakahanap si Kevin ng mas nagpapasaya sa kanya. Mas nababagay sa kanya. Bukas na bukas ako sa posibilidad na mag-iba ang gusto ng isang tao. Parang ulan lang yan sa tag-init. Hindi mo inaasahan pero nangyayari pala talaga. Ang ibig kong sabihin, Papa Dudut, kahit gaano ka ka-sure na mahal ka ng tao ay darating din ang panahon na mararamdaman, makakaramdam kayo ng lamig kahit na gusto mo pang ituloy ang init ng inyong pagmamahalan. At pagising mo ay tuluyan nang nawala ang init na yon. Sa aming relasyon ay ako ang nagdadala dahil sa mas matanda nga ako ng 5 taon sa kanya, Papa Dudut. Pero matured mag-isip si Kevin kaya naging swak ang pagsasamahan namin hanggang sa nabuntis na niya ako, Papa Dudut. Pinaalam ko sa kanya ang tungkol sa pregnancy test na naging resulta at sinabi kong magiging tatay na siya. Tuwang-tuwa si Kevin at gusto niya talagang pakasalan na ako pero takot pa rin ako sa kasal, Papa Dudut. Ayaw ko pa ng panahong yon dahil hindi pa rin ako sure kung forever ang love at compatibility naming dalawa. Ang gusto ko ay mag-live-in lang kami. Gusto ko pang subukang tignan at patunayan kung talagang forever ba ang love namin sa isa't isa. Halos isumpa naman ako ng Mama Helen ko nang malaman niyang hindi ako pumayag na pakasalan si Kevin. At gusto ko lang muna na mag-live-in kami. Sobrang galit si Mama sa akin na para bang teenager pa rin ako sa mga mata niya na hindi alam ang magdesisyon sa sarili ng dapat gawin. Iniisip niya ang tungkol sa moral standards at ang kahihiyan ng pamilya sa hindi ko pagpapakasal.
Hindi ko alam kung anong nasa utak mo, Joanna. Kung nasa katinuan ka pa ba? Anong rason niyang ayaw mong magpakasal kay Kevin at gusto mo nalang mag-live-in kayo? Ma, ayaw ko pang magpakasal. Kahit ilang beses mo kong pilitin, ayoko po talaga. Ayaw mo, pero gusto mong magsama kayo sa iisang bahay. Para ano? Ganyan na ba talaga ang mga babae ngayon? Kapaliwan to, Joanna. Dapat panagutan ka ng lalaki dahil buntis ka nga. Hindi mo ba naiintindihan? Ano ka ba? Mabubukod pa rin kami ni Kevin. Pero skip lang namin ang kasal part. Magiging okay pa rin naman ang buhay ko nun. Kagagahan to, Joanna, ha? Ano? Live-in lang kayo? Yan ba talaga ang pangarap mo? Gusto mo lang may pumatong sa'yo sa oras na gusto mong mapagbigyan ka? Pero ayaw mo naman na magkaroon kayo ng titulo na mag-asawa na talaga kayo. Wala namang masama kung live-in lang kami. Hindi na iba yung sinasabi ninyong patong-patong. Malaki na ako, ma. At need ko rin yan. Ano ka ba naman? Hindi mo ba naririnig yung mga sinasabi mo? Ayusin mo yung pagmumukha mo, Joanna, ha? Kung nasa probinsya tayo ngayon, ako buong bayan, pinag-uusapan na tayo. Mabuti na lang at nandito tayo sa Manila. Ma, sila pa rin bang inaalala mo? Wala nga akong pakialam sa ibang tao, ma. Naging maayos naman akong anak. At matanda na ako. Dapat nga hindi mo na ako pinakikialaman sa mga desisyon ko. Responsibilidad ko na ang sarili ko. Maayos ba yung ayaw mong magpakasal? Gusto mo na makamundong gawain? Responsibilidad ba ang tawag dyan? Mama naman, paulit-ulit tayo. Grabe naman yung makamundo. Nakakatawa. Choice ko to, ma. Hindi na ako bata. Magiging pamilya naman kami ni Kevin dahil magsasama kaming dalawa at ang magiging anak namin. Pero anak, iba pa rin na may pinanghahawakan ka. Yung kasal kayong dalawa. Para ano, ma? Para sa isang kaperasong papel, mangyayari ang nangyari kay Tita Athena? Ayoko, ma. Parating niloloko ng asawa niya si Tita. Panay away bati para sa sagradong kasal na yan. Pero alam mo naman na hindi na siya masaya. Niloloko lang siya. Niloloko lang ni Tita ang sarili niya. Ayoko nang ganun. Kung lulukuhin ako, wala na. Naghanap na ng iba so malaya na kami pareho. Yan ang pinaniniwalaan ko, ma. Joanna, hindi ko pinangarap na maging ganito ka. Ma, okay lang ako. Huwag niyo na akong alalahanin. Kaya ko na ang sarili ko. Basta, kapag sure na ako na kami talaga ni Kevin, magpapakasal kami. Siguraduhin mo yan. Bakit kasi hindi na lang ngayon? Sige na, ma. Hayaan niyo na. Andito na si Kevin. Hi, mahal. Heto na po ang liempo. Mukhang masarap. Kumain na tayo. Kevin, Ma, please. Ano ba naman kayo? hindi mo ba talaga mapipili tong anak ko na magpakasal sa'yo? Okay ka lang ba na magka-live-in lang kayo? Siguro okay sa'yo kasi lalaki ka naman. Paano kung bukas ayaw mo na? Iiwan mo na lang ba ang anak ko? Tita, hindi mangyayari yan. Mahal ko ang anak ninyo. Ay naku, kumita na yung mahal ko ang anak-anak. Siguraduhin mo yung pagmumukha mo ha. Kung hindi, naku, ako talaga ang makakalaban mo. Ma, tama na. Gusto ko po talagang makasal kami ni Joanna, tita. Ayang ka na naman Ano ba to? Nakakawalang gana na tuloy kumain. Okay, sige. Hindi ko na babanggitin yung kasal-kasal. Dahil alam kong buo na ang desisyon mong hindi magpakasal. Ay naku, ewan ko talaga sa inyo. Ako naman ang nawawala ng gana. Tita, masarap po itong liempo. Taga Cebu may-ari kaya masarap. Hindi na ako kakain. Bahala na kayo. Tita, sandali! Papadudod kung teenager lamang ako ay pwedeng sabihin ng ibang tao na wala akong asal na anak. Pero sa aking edad ay may karapatan na akong magsalita para sa sarili ko. Alam kong nasaktan ko si mama pero ayokong mag-compromise sa gusto na niya sa hindi ko naman gusto. Matapos ang ilang buwan na nagsama kami ni Kevin sa isang bahay ay pinanganak ko na ang baby namin. Kamukha niya si Kevin kaya ang sabi nila ay mahal ko talaga ang ama ng bata dahil kamukha niya ito. Female version ni Kevin ang baby Irish namin. Naging mami ako sa edad na 26. Papadudod parang ako pa ang tumayong tatay sa relasyon namin dahil ako ang nagtatrabaho habang si Kevin naman ay nasa bahay lang. Pinagsabihan ako ng mama na nawi-weirduhan pa rin siya sa setup ng pamilya ko. Kung eto rin ba ang bagong setup ng pamilya sa Pilipinas
na ang babae na ang nagtatrabaho. Ipinagtanggol ko naman si Kevin at ang sabi ko kay mama na nagtatrabaho naman si Kevin sa bahay at hindi biro ang magbantay ng bata. Maligaya ako sa piling ni Kevin kahit na maraming kuda ang mga tao tungkol sa hindi namin pagpapakasal, Papa Dudut. At ako lamang ang kumikita ng pera. Wala pa rin akong pakialam sa kanila, ang importante sa akin ay naibibigay ni Kevin. Ang gusto ko, lalo na sa usaping labing-labing, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang maging kami ni Kevin ay hindi na ako naghanap ng ibang yakap, halik at init ng ibang lalaki. Naging sapat na si Kevin para sa akin, Papa Dudut. Naging tapat ako sa kanya at napapaligaya niya ako sa kama. Lahat ng gusto ko mangyari para mas maging maganda ang aming pagsasama at mas ma-enjoy namin ang isa't isa ay ginagawa naming dalawa. Parang best friend, best buddy at best sa labing-labing partner ko siya. Kaya wala kaming tinatago sa isa't isa, Papa Dudut. All the wild things a couple would do ay ginagawa namin dahil committed naman kami sa isa't isa. At lahat ng ginagawa namin ay consensual, may pagpayag ng bawat isa, Papa Dudut. Kasal po kami sa kama at yon ang importante para sa akin. Minsan kinakausap niya ako tungkol sa kasal hanggang sa nagsawa na siguro siya at hindi na niya ako niyayaya ng kasal dahil parati akong tumatanggi. Naging partner ko si Kevin sa lahat ng trip ko sa buhay ko pero may isa akong trip na matagal kong pinag-isipang sabihin sa kanya, Papa Dudut. Dumating ang araw na nagkalakas loob na ako at sinabi sa kanya na natry na naming lahat na ma-explore kung paano pasayahin ang bawat isa sa kama pero hindi pa namin natatry na magkaroon ng ibang kasama sa kama maliban sa aming dalawa. Nais kong mag-invite kami ng someone para sumali sa amin kasi naging curious ako sa mga nabasa ko. Nabalitaan ko naman na madalas itong ginagawa sa ibang bansa at may mga tao talaga kahit na dito sa atin na ginagawa ito. Nagalangan si Kevin sa request ko pero tiniyak ko sa kanya na wala namang mangyayaring masama sa aming relasyon dahil alam namin na mahal namin ang isa't isa. At solid pa rin ang aming relasyon for almost 16 years kahit na hindi kami kasal. Pero hindi pa rin siya pumayag at biglang nabuhay na naman ang usaping kasal. At naging sure na rin ako sa sarili ko na pakasalan ko siya during the 16th birthday ng anak naming si Irish. Walang kaalam-alam si Irish sa plano ko. Na-surprise siya, Papa Dudut, na kasal pala naming dalawa ni Kevin sa araw mismo ng birthday niya. Kaya pala maganda talaga ang suot nyo kasi kasal nyo pala ni Daddy. Itong pinakamagandang birthday ever ko. Ang ganda ng gift nyo, Mommy. Baby, di ba? Isa ka sa kumumbinsi sa akin ng pakasalan ng daddy mo? Oo naman po. Mommy naman eh. Huwag mo na akong tawagin, baby. 16 years old na ako. Dalaga na ako. Ay hindi. Forever baby ko ang baby Irish ko. Bakit? May boyfriend ka na ba kaya ayaw mo nang tawagin kang baby ni Mommy? Si Mommy talaga. Wala pa akong boyfriend. Magiging pharmacist muna ako. Baby, pwede ka namang magka-boyfriend. Basta alam lang namin ng daddy mo, huwag ka maglihim. At saka huwag mo na magpabuntis. Mommy naman, alam ko naman na nakakasira ng future ang maagang pagbubuntis na wala pang natatapos. Mahirap kayong mabuhay ng walang trabaho. Walang natapos. Parang si Daddy po. Kaya wala siyang trabaho kasi hindi siya nakagraduate. Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Baka marinig ka ng Lola Helen mo. Tatalak na naman yun. Basta, mahal ka namin at hindi nagkulang ang daddy mo sa'yo. Siya kaya nag-aalaga sa'yo tuwing nasa office si Mommy. Kaya technically, may trabaho si Daddy.
Hindi biro maging taong bahay at pag-aalaga sa'yo noon. Iyakin at napakalikot mo pa naman. Opo, hindi na ako malikot at iyakin ngayon. Ang bilis talaga lumipas ng panahon. Dati ang liit-liit mo lang, nakakarga ka pa namin. Ngayon, ang laki na ng baby namin. Gawa na ulit kayo ng baby ni Daddy, Mommy. Para naman may kapatid na ako. Mas magiging super happy family tayo nun. Super happy naman tayo. Mas gusto ko may kapatid ako, Mommy. Pag-iisipan ko. No! Huwag mo nang pag-isipan, Mommy. Gawin nyo na. Ikaw talaga? Irish Apo, tinatawag ka ng mga pinsan mo, magpipicture raw kayo. Ay, sige po, Lola. Mommy, dun muna ako. Ayan, kasal ka na anak. O ano sila ngayon? Kita mo? Wala nang masasabi sa atin ng mga yan. Kasi nga, kasal ka na. Natutuwa ako sa naging desisyon mo't nangyari nga ito. Dapat doon pa to nangyari eh. Pinaabot nyo pa talaga ng 16 years bago kayo nagpakasal. Naku ma, sila pa rin ba inaalala nyo? Wala akong paki sa kanila, wala akong paki sa ibang tao. Pinapakain ba nila tayo? Sila ba ang bumuhay sa atin? Pero oo, natupad ko na rin na matagal nyo nang kinukulit sa aking kasal. Pero ma, nagpakasal ako dahil gusto ko na. Napatunayan kong si Kevin na ang lalaki makakasama ko forever. Ano yun? Tama ba yung narinig ko? Ako ang forever mo? Oo, bakit? May bago ba ron? Siguraduhin nyo yan ha. Opo naman ma. Promise ko po yan. Yung sumpa na ginawa namin kanina sa altar, nakatatak na yan dito sa puso ko dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi mangyayari ang kinatatakutan ng anak nyo. Hindi niya pagsisisihan na pinakasalan niya ako matapos ng 16 years na nagsama kami sa iisang bubong. Panghahawakan ko yan. Pero malaki na ang anak niyong si Irish. Sana maghanap ka na rin ng trabaho bilang ikaw ang lalaki. Ikaw dapat ang provider sa pamilya ninyo. Ma, kami na bahala sa pamilya namin. Kayo naman, hindi naman kami humihingi sa inyo tsaka mahusay si Kevin sa bahay. Hindi biro ang trabaho niya. Nandun na ako. Pero iba pa rin na ang lalaki ang nagtatrabaho at kumikita. Ma, huwag niyo namang sirain ang araw ng kasal namin. Abay bakit? Nakakasira ba ng araw ang katotohanan? Ay, puntahan ko na nga lang muna mga kumari ko. Maiwan ko na nga kayo. Si Mama Helen talaga, hindi na uubusan ng puna. Hayaan mo na. Huwag mong intindihin yung sinabi niya. Ang importante, kasal ka na sa akin. Salamat mahal. Salamat at pinakasalan mo na talaga ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Papadudot nakita ko sa mga mata ni Kevin noon na nasaktan ang ego niya sa mga sinabi ni Mama Helen. Sa totoo lang ay hindi issue sa bahay na ako lamang ang nagtatrabaho. Hindi ko pinapa-feel sa kanya na dapat mas boss ako sa bahay dahil ako ang nagdadala ng pera para may makain kami. Para sa akin ay Kevin was a perfect husband. Hindi biro ang sakripisyo niya sa pag-aalaga pa lamang ng anak namin at sa mga gawaing bahay. Paglalaba, linis at pagluluto. Para sa akin ay walang masama sa setup namin at hindi ako nagrereklamo. Alam na alam ko na sinusubukan naman ni Kevin na maging provider sa amin dahil kapag may nakita siyang racket na kayang gawin sa bahay ay ginagawa niya para may maibigay na pera o share sa bills sa bahay. Pero sapat na sa aming tatlo ang kinikita ko. Magandang gesture na lamang para kay Kevin na kahit papaano'y humahanap pa rin siya ng paraan para may maibigay. Kaya pinakasalan ko si Kevin dahil he's perfect sa mga mata ko kahit na hindi siya perfect sa mata ng ibang tao. Pagkatapos ng kasal namin ay kinausap ko siya tungkol sa matagal ko na ring nasabi sa kanya noon. Para maging mas masaya ang official honeymoon namin, kahit nagsama na kami ng 16 years ay pumunta kami sa isang beach resort at pinag-usapan namin ang gusto ko. Ang isang fantasy na matagal ko nang gustong gawin, Papa Dudut. Iba rin talaga kapag nakakapagdagat tayo. Ang sarap. Kanina ka pa nga nagtatampisaw eh. Ang sarap ng tubig, hindi malamig.
Tama lang. Nakaka-relax kaya masarap magtampisaw. Ganito pala ang honeymoon. Mahal, maiba naman tayo. Yung sinabi ko sa'yo dati, pwede kaya nating gawin dito? Wala namang nakakakilala sa atin sa lugar na to. Seryoso ko ba talaga dyan, mahal? Bakit ba ayaw mong maniwala? Pareho tayong mag-i-enjoy dun. Nandun na tayo, pero Please, mahal naman eh. gusto ko lang maranasan yun. Maghanap tayo dito sa isla ng pwedeng sumali sa honeymoon natin. Gusto ko lalaki. Mahal, parang hindi ko kaya. Mahal, faithful naman ako sa'yo. Kailan ba kita pinagtaksilan? Ang gusto ko lang naman, maranasan na makatikim ng iba habang kasama ka. 3 tayo. Pero tayong 2 nagmamahalan. Trip lang naman yung lalaking sasali sa atin. Ano yung trip na yan? Hindi ko talaga masakyan. Hindi ko kaya makita ang asawa ko na inaangkin ng ibang lalaki. Trip lang nga yun. Paano kung sabihin ko sa'yong kaya ko yung gawin? Pero dapat babae yung sasali sa atin. 2 kayong babae na makakasama ko sa isang kama. Hindi mahal. Dapat 2 kayong lalaki na makakasama ko sa kama. Hindi mo nga kaya na 2 kayong babae. Ano pa kaya na may kasama tayong ibang lalaki? Kevin naman eh. Anong klaseng paglalaro ng apoy itong naisip mo? Alam mo, lahat ng gusto mo sa kama sinunod ko. Para lang maging masaya ka. O bakit? Hindi ka ba masaya sa mga ginagawa natin? Naobliga ka lang ba? Pinapeke mo lang na gusto mo ang ginagawa nating 2? Hindi sa ganun. Pero ganun ang pagkaintindi ko. Sige na, ako na ang Makate. Walang patutunguhan itong pag-uusap natin. So mag-aaway tayo dito sa honeymoon natin. Hindi ko nga kaya yung gusto mo. Kahit anong posisyon, anong forma gusto mo, magagawa ko. Pero may kasama na ibang lalaki, tapos pagsasaluhan ka, hindi ka naman pagkain para pagsaluhan. Hindi ko kaya yun. Nire-respeto kita. Kevin, hindi ko kinukwestiyon ang pagrespeto mo sa akin. Trip nga lang to. Kasi ginagawa naman to ng ibang couple sa ibang bansa. Eh sila yun. Tayo, dapat tayong 2 lang. Marumi na ba ako sa tingin mo dahil ito ang gusto kong mangyari? Hindi, ano ka ba? Hindi sa ganun. Sorry talaga, mahal. Hindi ko pa kaya. Pag-isipan mo. Please. Mahal naman. Please, mahal. Sige, pag-iisipan ko to. Tatampisaw muna ako sa dagat. Baka sakali makapag-isip-isip ako. Papadudot, hindi ko kinausap buong gabi si Kevin. Kaya sa sumunod na araw ay sinabihan na niya akong pumapayag na siya sa gusto ko. Kakaiba ang naramdaman kong excitement sa sarili ng mga oras na yon. Para po akong bata na napangakuan na mabibigyan ng regalong inaasam-asam. Ang sabi pa ni Kevin sa akin na wala siyang duda sa pagmamahal ko, sa pagmamahala namin. Kaya gagawin niya ang trip na ito at sisiguraduhin niyang magiging masaya ako. Naghanap kami ng stranger na lalaki sa resort at hindi naman kami nabigo, Papadudut. Isang guwapo ang nakilala namin. May lahing European, mistiso at alam ko kaagad na may insecurities na nararamdaman si Kevin. Pero hindi niya lang pinapahalata sa akin, Papadudut. Dahil sa pagmamahal ni Kevin sa akin ay sinantabi niya ang sarili to give way sa gusto kong mangyari. Sa isang tampisaw na kakaiba. Isang experience na pagsasaluhan naming mag-asawa kasamang isa pang lalaki sa kama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Siya ko, Papadudut. Lalo na nang nakahanap kami ng lalaki na call center pala ang trabaho sa Maynila. Si Eldridge. Guwapo talaga siya, artistahin ang itsura pero pinangako ko kaagad kay Kevin na hindi ko siya ipagpapalit. I assured Kevin na hanggang trip lamang ang gagawin namin at kakalimutan namin ang lalaking ito. Kakaiba ang feeling at sobrang init ng mga tagpo. Hanggang sa matapos ang lahat ay isang makamundong pagsasalo-salo ay masayang masaya ako to experience and fulfill my fantasy, Papadudut. Wild na wild pero buo pa rin kami ni Kevin at kinaumagahan ay umalis na kami sa resort at parang isang panaginip na lamang ang nangyaring pagtatampisaw na ginawa naming 3. Hindi na namin pinag-usapan ang tungkol kay Eldridge at sa nangyari sa resort nang makauwi na kami sa bahay, Papadudut.
Pero may iba sa bawat pagtitig namin sa isa't isa na hindi namin maitatangging ang pangyayaring yon ang nasa isipan namin. Matapos ang isang buwan ay hindi na nakatiis si Kevin. Hiniling ni Kevin sa akin na gawin ulit namin ang ginawa last time. Pero dapat dalawa namang kaming babae dahil gusto rin ni Kevin na maka-experience na makasama ang dalawang babae sa isang pagsisiping. Ayaw ko mang gawin, Papa Dudut, pero hindi ako makatanggi. Nag-bar hopping kami para makahanap ng babae na sasali sa trip namin at hindi naman kami nabigo. Nakilala at napapayag namin si Karil. Nangyari ang gusto ni Kevin at naramdaman ko ang lahat ng nararamdaman ni Kevin noong ginawa namin ito kasama si Eldridge. Nakaramdam ako ng insecurity. Maganda si Karil, bata at magaling. May ilang linggo ang lumipas ay napansin kong parang may nagbago kay Kevin. Parang may iba na itong kinagigiliwan. Nakarma ako, Papa Dudut. Nakipagkita pala privately si Kevin kay Karil kaya sobra akong nasaktan, Papa Dudut. Para po ako napaso sa sarili kong sinindihang apoy. Ibig sabihin nito, hindi mo pinangatawanan ng pangako mo na yun lang. Isang gabi lang ang usapan. Nagkasundo tayo, nakakalimutan na natin yung babaeng yon pagkatapos ng isang beses na may mangyari sa ating tatlo. Kevin! After nating gawin yung bagay na yon kasama yung Eldridge, kinalimutan ko. Pinilit ko dahil ikaw ang pinili ko. At kahit ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pero bakit si Karil? Bakit hindi mo kinalimutan? Joanna, sinubukan ko. Pero dahil nagkita kami muli, nahulog ako sa kanya. So ano? Matapos ang 17 years na pagsasama natin at kasal natin, siya ang pipiliin mo? Ganun ba? Ikaw may kasalanan kung bakit nangyari to. Ano? Ako ba ngayon? Isang beses lang ako, ikaw? Kasi naman yung trip mo eh. Gusto mo magtampis akong dalawang lalaki sa'yo. Kesyo, itong fantasy mo, pangarap mo ma-experience. Alam mo bang nasasaktan ako nung gabing yun? Kasi para akong basahan. Feeling ko pwede mo akong palitan kahit na nakatali tayo sa walang kwentang kasal natin. Nagsisisi ka na nagpakasal tayo? Kevin naman! 17 years na tayo, malapit na rin magdebut si Irish. Dalaga ng anak natin, please naman! Huwag ka na makipagkita doon sa babae! Kalimutan na natin! Please, mahal! Alam mo, sawa na rin ako na palagi sinasabihan ng mama mo na wala akong kwenta. Na kahit nakasal na tayo, parang ayaw niya. Dahil wala nga akong trabaho. Hindi ako nakatapos ng kurso. Sunod-sunuran lang ako sa'yo. Taong bahay. Baka nga maling desisyon na nagpakasal tayo. Bakit ka nagkaganyan? Binulag ka ng babaeng yun. Mali ang iniisip mo. Siguro dahil bata siya. Mas maganda sa akin kaya ka nagkakaganyan. Pero Kevin, patatawarin kita. Tatanggapin kita ng buo. Ayoko na, Joanna. Tinulak niyo ako. Tinulak niyo ako palayo. Paano ang anak natin? Paano si Irish? Huwag please. Huwag mo tong gawin. Yan ka eh. Ganyan ka. Makasarili ka. Yung gusto mo lang. Lahat ginawa ko para mapasaya ka. Hindi ko nga alam kung mahal mo ba talaga ako o isa lang akong kasangkapan para sa'yo. Mahal kita. Kaya nga pinakasalan kita, hindi ba? Hindi. Mahal mo ang sarili mo. Kaya nga gusto mo mangyari kung ano ang gusto mo dahil makasarili ka. Akala ko nagkaintindihan tayo. Akala ko pinagkakatiwalaan natin ang isa't isa. Akala ko tanggap mo ko at mahal na mahal mo ko. Kevin, hindi lang naman tayong dapat buo. Mas kailangan ni Irish ang buong pamilya. Hindi naman ako mawawala kay Irish eh. So, gusto mo talagang hiwalayan ako? Sige, sumama ka sa babaeng yon. Hahabulin ko kayo. Sasampahan ko kayo ng kaso dahil kasal tayo. Yung ginawa natin, pwede maging grounds yun para manalang kasal natin. Kasi nakita kong hindi to ang bagay na pinapangarap ko sa isang asawa. So kahit alam mong haliparot yung babae, siya ang pipiliin mo? Anong klaseng rason yan? Mas naiintindihan niya ako. Hindi!
Ipinamukha mo lang sa akin na mas bata siya, na mas kaya niya ang gusto mo mangyari. Ikaw ang makasarili, Kevin, hindi ako. Hindi! Ikaw! Kevin! Bumalik ka! Saan ka pupunta, Kevin? Huwag mo ako iwan! Huwag mo kami iwan! Kevin! Papadudot nang lumabas si Kevin ng pinto ay hindi na siya bumalik pa. Tuluyan na niya kaming iniwanan, Papadudot. Pero hindi ko matanggap dahil alam kong kaya ko pang isalba ang kasal namin, pero parang naging matigas na kahoy ang puso ni Kevin. After a year ng kasal namin ay naghiwalay din po kami. Hindi ko tuloy alam kung tama ba ang naging desisyon ko na pakasalan si Kevin noon. Hindi ko naisip na ang kinakatakutan ko ay mangyayari sa akin. Alam kong may malaki akong participation sa hiwalayan namin dahil sa ginawa naming trip sa isang laro na hindi dapat nangyari in the first place. Kung nag-isip lamang ako na maaaring mauwi sa hindi magandang pangyayari ang ginawa namin, pero nangyari na. Halos isumpa ko ang araw na ginawa namin na pasamahin ang isang lalaki sa pagsisiping at ang payagan si Kevin na pasamahin sa isang kama ang isang babae. Mali na humantong sa hindi nararapat na gawain ng mag-asawa sa isang normal na setup ng love making yon. Mas naiintindihan ko ang kahulugan ng salitang love. Love making nang wala na si Kevin sa bahay, Papadudot. Tinatanong ako ng anak kong si Irish kung bakit humantong sa hiwalayan ang pagsasama namin ng daddy niya. At hindi lubos maisip ni Irish na magkakahiwalay kami ng daddy niya. Sobrang nasaktan si Irish sa mga nangyari sa pamilya namin. At hindi rin ako nakaligtas sa mga masasakit na salita ni Mama Helen. Ayan, dinalang ko kayo ng ulam. Akong nagluto nito. Nasaan ang apo ko? Nung oras na hindi pa rin umuwi. Oh, di pa kayo nakapagluto ng kanin? Ano ba nangyayari sa'yo, Joanna? Ma, ano ba? Pagod ako. Huwag niyo akong simulan. Not now. Anong not now? Ano ba nangyayari, ha? Bakit nauwi talaga sa hiwalayan ng pagsasama ninyo? Ngayon pa talaga nakasal na kayo? Ma, please. Hindi ko na talaga kayo maintindihan. Kaya nga wag na kayong mag-abalang intindihin. Kasi hindi niyo naiintindihan ang lahat. Aba, huwag mo akong pagtataasan ng boses, Joanna, ha? Magulang ako. Concern lang ako sa'yo. No, Ma. Concern ka kung anong sasabihin ng ibang tao. Tama ako, di ba? Baliw ako! Baliw na ako! Nababaliw na ako! Baliw ang anak niyo, Ma! Joanna! Anak, sabihin mo, makikinig ako. Ano ba talagang nangyari? Ayoko talagang maranasan ng anak ko na magkaroon ng broken family, Ma. Pero nangyari pa rin sa akin. Gagaya ba ako kay Tita Athena na hahanap-hanapin ng asawa, maging martir, na mabuhay sa kasinungalingan para lang mabuo ang pamilya namin? Ang hirap, Ma! Ipaglaban mo ang pamilya mo, Joanna. Ayoko masira ang pamilya ko, Ma. Ayoko talaga, Ma. Ayoko matulad ang Irish ko sa pinsan ko na puno ng galit sa daddy nila dahil naging watak-watak ang pamilya nila. Kaya nga gumawa ka ng paraan. Magagawa mo ang lahat kung hindi mo pababayaan ang sarili mo. Para makapag-isip ka ng matino. Mommy? Lola? Irish, anak. Mommy? Makinig ka sa akin. Pangako ni Mami, babalik ang daddy mo. Magiging buo tayo. Kakausapin ko rin si Daddy. Please, huwag ka magalit sa daddy mo, ha? Opo, Mommy. Mahal na mahal ko kayong dalawa, Mommy. Anak,
Tandaan mo parate na may mga bagay na dapat hindi mo gagawin kahit na gustong-gusto mong maranasan to dahil hindi natin alam na pwede palang maging way yun para masaktan ng isang tao. Tulad ba ng ginawa ni Daddy? Dahil may iba siyang babae at nagsama na sila? Yun po ba ang gusto niya? Yung daddy mo may mukha pa talaga mang babae? Siya na nga ang palamunin sa bahay? Ma, please! Tama na! Ay! Magsasaing na nga lang ako para makakain kayo. Bahala kayo mag-ina dyan. Irish, wag mong husgahan ng daddy mo. May kasalanan din ako. Basta anak, aayusin namin to, okay? I trust you, Mommy. Sana magkaayos na kayo agad ni Daddy. Miss ko na po si Daddy na kasama dito sa bahay. Sana sa 18th birthday ko, nandito siya. Sana buo na tayo nun. Pangako, magiging buo tayo uli. Wala akong sinayang na oras, Papa Dudut. Pinuntahan ko si Kevin at nagmakaawa. Ginawa ko ang ginawa ng maraming babaeng iniwan ng asawa na nagmamakaawa para lamang mabuo ang kanilang pamilya. Nawala lahat ng paniniwala kong kaya kong mabuhay mag-isa para sa anak ko, Papa Dudut. Iba na pala kapag kasal ka na sa isang tao. Hindi dapat parang kanin na kapag napasoy isusuka mo. Hindi ko isusuka si Kevin, Papa Dudut, at buong buo ko siyang tatanggapin dahil siyang asawa ko at ama ng anak ko. Nagsumpang kaming magsasama sa ginhawa man o sa hirap. Ito'y mahirap na parte ng aming pagsasama. Isa itong challenge sa akin para hindi mabuwag ang aming pagsasamahan. Lubos ang tuwa ko nang sa wakas ay mahimasmasan si Kevin at nakipagbalikan siya sa akin. Natupad ang kahilingan ng anak naming si Irish. Nabuo kami sa kanyang 18th birthday, Papa Dudut. Sobrang saya ko na mawala ang kaba na tuluyang masira ang pamilya ko. Na tuluyang mabuwag ang kasal namin ni Kevin. Pinagsisihan ko talaga na ginawa namin ang pantasyang yon. Ang dalawang magkaibang gabi na hindi dapat nangyari. Dapat hindi namin nilagyan ng puwang sa isipan namin na gawin yon. At dapat ay consider na naming parate na may masasaktan at maapektuhang ibang tao sa lahat ng desisyon na gagawin sa buhay. Papa Dudut, nais ko sanang kapunutan ng aral ang kwento ko. Ang importanteng nangyari sa amin, at the end of the day ay naging malakas ang foundation ng pagsasamahan naming mag-asawa at ng aming pamilya. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay tinitingnan namin na isang bubog sa aming samahan ang nagawang pagtatampisaw sa isang makamundong pagnanasa sa loob ng sagradong kasal. Sa bubog na ito ay mas naging matatag na kami ngayon bilang isang pamilya. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay. Ang inyong kapuso, Joanna. Ang buhay ay maiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Kapag nagmahal tayo ng sobra, minsan ay nakakalimutan na natin ang ating sarili. At wala nang iba pang mahalaga sa atin kung hindi ang kaligayahan ng taong minamahal natin. Ikaw kapuso, minsan ka na bang nagmahal ng isang tao na naging dahilan para makalimutan mong pahalagahan ang sarili mo? Dear Papa Dudut, palagi kong naririnig mula sa iba na kaya raw tayo nasasaktan ng dahil sa taong minahal natin ay para ma-realize natin kung paano mas dapat na mahalin at pahalagahan ang ating mga sarili. Kaya lang minsan ay nakakalimutan pa rin natin ang bagay na yon, lalo na kapag nagpapakatanga na tayo ng dahil sa pagmamahal. Hello sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga kagaya ko na minsang nagmahal, nagpakatanga at nasaktan ng dahil sa isang tao. Hindi ako bitter habang ginagawa ko ang sulat na ito, pero siguro ay hindi ko lang talaga maiwasan na makaramdam muli ng sakit kapag naaalala ko ang parting ito ng buhay ko. By the way, just call me Radson, 30 years old, taga Paranaque at nagtatrabaho sa isang software company. Hindi ako mahilig makinig ng radyo, lalo na ng mga drama. Pero dahil fan ninyo Papa Dudut ang babaeng sobrang espesyal sa puso ko, sumulat ako para ibahagi ang aking makulay at madramang kwento ng buhay. Ayan yung simulan ko ang kwento ko sa parte na nakilala ko ang first love ko na si Carla. Schoolmate kami noon sa college, magkaiba ng kurso pero naging magkaibigan hanggang sa magkaibigan. Si Carla talaga ang ideal girl ko Papa Dudut. Nasa kanya na ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae. Kumbaga siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan noon at maging nanay ng mga anak ko. Nang makagraduate kami sa college ay doon ko na sinimula ng plano para sa future namin ni Carla. Magkasundo naman kami sa mga plano na yon hanggang sa magbago ang lahat. Dahil nakatanggap ng job opportunity si Carla sa Japan. Siyempre ayoko naman na maging hadlang ako sa pagtaas palalo ng career niya. Kaya naman sinuportahan ko siya nang tanggapin niya ang job opportunity na yon. Isang taon din kaming naging LDR hanggang sa nag-decide ako na sumunod na kay Carla sa Japan, Papa Dudut. Radson? Hi, Han. Anong ginagawa mo dito sa Japan? Dinadalaw ka. Pero ba't hindi ka man lang nagpasabi na pupunta ka ngayon? Eh kasi gusto kitang sorpresahin. Paano mo naman nalaman tong address ng inuupahan kong bahay? Okay lang ba kung papasukin mo muna ako? Ang lamig kasi dito sa labas. Ay, oo naman. Halika, pasok ka. Ayun. Salamat. Upo ka lang dyan, gagawa kita ng mainit na tsaa. Nakuha ko pala sa pinsan mo si Claire tong address na tinutuluyan mo. Pero nakiusap ako na huwag niyang banggitin sa'yo na bala kitang puntahan dito. Kasi nga gusto ko tayong surprise. Hanggang ngayon talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Ang hilig mo pa rin sa mga sorpresa. Namiss din naman kitang sorpresahin, Han. At namiss din kita ng sobrahan. Eto ng tsaa mo. Salamat. Mabuti na lang naka-off ako ngayon sa trabaho. Kung hindi, baka kung saan ka na maghintay hanggang sa makauwi ako. Sinadya ko talaga na ngayon ang dating ko dito sa Japan para maabutan kitang nandito sa place mo. Kabisado mo talaga ang schedule ko, ha? Sakto kasi kakatapos ko lang din maglaba. Mamaya pwede kitang ipasyal dyan sa malapit na tourist spot kung gusto mo. Siyempre naman gusto ko. Kasama na kita eh. Yan talaga ang namiss ko sa'yo eh, yung mga pambobola mo sa akin. Ay, bakit pala parang ang dami mong dalang gamit? Ilang araw ka bang magbabakasyon dito? Ang totohan, bala ko na rin sanang dumito muna at dito na magtrabaho. Ano? Dito sa Japan?
Oo, para palagi na tayo magkasama. Ano namang magiging trabaho mo dito? Manager sa isang convenience store dito ang kaklase ko nung high school. Ang sabi niya, pwede niya akong tulungan na makapasok sa kanila. Hindi ko pa alam kung ano magiging trabaho ko. Pero mukhang okay naman yung kaibigan ko doon. Tapos may kakilala rin daw siya na pwede makatulong sa akin para maayos kaagad ang working visa ko. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo, Radson? Oo, bakit? Ayaw mo ba na nandito ako kasama mo? Hindi naman sa ganon. Pero di ba kakapromote mo lang sa trabaho mo sa Pilipinas? Sayang naman yung posisyon na iiwanan mo dun sa kumpanya nyo. Nag-resign na ako doon, Carla. Bakit mo naman ginawa yun, Radson? Ang tagal mo na sa kumpanya na yun at ilang taon mo ring pinagpaguran yung posisyon mo dun. Tapos bigla mo lang bibitawan ng lahat para lang pumunta dito sa Japan? Hindi lang naman basta pagpunta dito sa Japan ang dahilan ko. Ikaw, tayong dalawa, at ang relasyon natin. Okay naman kasi tayo kahit magkalayo, di ba? Bakit kailangan na pahirapan mo pa ang sarili mo para sa relasyon natin? Ay, alam mo, bahala ka na nga sa desisyon mo na yan. Mukhang hindi na rin naman magbabago yung isip mo. Magpahinga ka na lang muna dyan at maliligo lang ako. Papadudot, akala ko ay matutuwa si Carla sa pagsorpresa na ginawa ko sa kanya nang pumunta ako sa Japan. Pero parang mas nang ibabaw pa ang inis na nararamdaman niya noon, lalo na nang malaman niyang nag-resign na ako sa trabaho ko. 5 taon na kasi ako sa kumpanya na yon at kaka-promote lang sa akin noon. Hindi naman naging madali para sa akin ang desisyon na yon, lalo na at hindi madaling ma-promote sa pinagtatrabahuhan ko. Pero lahat ay kaya kong bitawan para kay Carla at sa relasyon namin. Ang nasa isip ko noon ay palaging si Carla ang pipiliin ko. Kinumbinsi pa ako ni Carla na pag-isipan ang naging desisyon ko, Papadudot. Pero syempre bago pa ako pumunta ng Japan ay buo na talaga ang loob at desisyon ko. May sapat na akong ipon para sa sarili ko at nakaplano na rin ang lahat para sa pagstay ko sa Japan. Pumayag din naman ang parents ko sa gusto kong gawin dahil sila yung tipo na hindi nakikialam sa mga desisyon ko. Si Carla lang talaga ang medyo kontra sa gusto kong mangyari noon. Kalaunan, naging okay na rin sa kanya ang pagstay ko sa Japan, lalo na nang magkaroon kagad ako ng trabaho. At para pareho kaming makatipid ni Carla ay doon na lang din ako sa place niya tumira at naghati na lamang kami sa mga gastusin. May panghihinayang din naman akong naramdaman sa magandang trabaho na iniwanan ko sa Pilipinas noon, Papadudot. Pero ang iniisip ko na lamang ay yung maging masaya ako kasi magkasama na ulit kami ni Carla. At yun talaga ang nararamdaman ko noong una. Kaya nga lang, Papadudot, pagkalipas ng ilang buwan ng pagsasama namin sa Japan ay unti-unti ay nakita ko kung gaano siya ka-workaholic. Maaga kasi siyang umaalis ng bahay tapos ay palagi pang naka-overtime sa kanyang trabaho. Mas malala pa pala yung ganong setup sa aming dalawa. Kasi sobrang bihira na kaming magkita o magkausap kahit magkasama kami ni Carla sa isang bahay, Papadudot. Grabe. Nakakapagod tong araw na to. Hi Han, nakauwi ka na pala. Oo, sorry kung ngayon lang kasi ang dami pa naming tinapos na report sa opisina. Ayos lang, sakto nga lang ang dating mo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Halika sa kwarto, may gagawin tayo doon. Radson, seryoso ka ba? Kakauwi ko lang, tsaka pagod ako sa trabaho. Joke lang Han, may gusto lang talaga ako ipakita sa'yo doon. Halika na. Ay, okay, sige. Ano ba kasi yung gusto mong ipakita dito sa kwarto at kailangan pa na... Wow! Ikaw ba nag-prepare nito? Oo, maaga akong umuwi kanina para mai-prepare tong sorpresa ko para sa'yo. Ah, kaya pala may mga nakatakip dun sa mesa, ha? Tara doon sa mesa. Oh Han, tingnan mo. Niluto ko rin yung mga paborito mong pagkain. Meron ditong pasta with toyo, tinapa fried rice, saka daing na pusit.
At syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito mong bagoong with kalamansi. Saan mo naman nabili ang mga niluto mong yan? Di ba, nakwento ko na nagbakasyon sa Pilipinas nung nakaraang buwan yung kaibigan ko? Ayun, sa kanya ako nagpabili ng mga to. Noong isang araw lang siya nakabalik tapos kanina ko naman kinuha sa kanya. Malakas kasi ang amoy ng mga to kaya baka hindi ko maitago sa'yo. Dali, upo ka na. Grabe, Han. Ang galing mo talagang magplano ng ganitong surprises. Alam mo naman na basta para sa'yo, gusto ko na palaging the best. Kaya nga palagi mo rin akong napapakilig. Ano nga palang meron ngayon at nag-prepare ka ng ganito ka-espesyal na dinner? May pakandila ka pa talaga dito sa lamesa at petals dun sa kama natin. Feeling ko tuloy nasa isang sosyal na hotel tayo ngayon. Hindi mo natatandaan? Ang alin? Ay, hala teka, anong date na ba ngayon? Ayan, mukhang naalala mo na rin, Han. Grabe, sorry. Happy anniversary! Akala ko next week pa yun nawala talaga sa isip ko. Ayos lang. Alam ko naman kasi na sobrang busy mo sa trabaho. Nakakahiya ha. Ang effort mo dito sa special dinner na to tapos hindi ko man lang naalala ang special occasion na pinaghandaan mo. Sorry talaga. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto ko rin naman talaga na ma-surprise ka ngayon. Kain na tayo, Han. Lalagyan na kita ng kanin at ulam dito sa plato mo. Yan. Han, kontian mo lang yung lagay ng pagkain kasi gusto ko rin sana na matulog ng maaga ngayon. Ganun ba? O sige, hindi ko na lang dadamihan ng kanin dito sa plato mo. Pasensya na, Han. Pagod kasi talaga ako sa trabaho kaya gusto ko na rin magpahinga agad. Maaga kasi ang client meeting namin bukas. Okay lang. Ang mahalaga, nakapag-celebrate tayo kahit saglit lang. Salamat talaga dito sa hinanda mo para sa akin, Han. Happy anniversary! Happy anniversary din. I love you. Papa Dudut, akala ko ay makakapag-adjust kagad ako sa pagiging workaholic ni Carla. Sinabi niya kasi noon na dapat ay masanay na ako kasi ganun daw talaga sa Japan. Walang oras o minuto na sinasayang. Kaya naman pinilit ko na lamang ang sarili ko na makontento sa kung anumang kakarampot na oras ang ibinibigay niya sa akin. Kaya nga lang Papa Dudut, mas lumala pa ang pagiging workaholic niya nang ma-promote siya sa mas mataas na posisyon sa trabaho niya. Sobrang bihira na talaga kaming magkita sa place na tinutuluyan namin. Hindi niya na rin ako nagagawa pang i-text o i-chat. At dahil mataas ang posisyon niya sa trabaho at ako naman ay nag-uumpisa pa lamang ay hindi ko maiwasan na manliit sa relasyon naming dalawa. Hindi rin naman kasi ako sanay na si Carla ang nagdadala ng relasyon namin. Hindi naman sa ma-pride ako pero naisip ko noon na siguro kung nasa Pilipinas lamang ako, mas magagawa ko ang mga bagay na gusto ko para may angatang sarili ko, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories. Sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi rin naging madali ang trabaho ko sa Japan lalo na at Pinoy pa ako. Kahit saan namang sigang lahi sa trabaho ay ramdam ko na pinag-iinitan nila ako at binabagsak nila sa akin ang mabibigat na mga gawain. At nang minsan na magkasama kami ni Carla ay naikwento ko yon sa kanya. Sinabi niya lang noon na baka akala ko lang na yon ang ginagawa sa akin pero hindi naman talaga. Huwag ko raw kasing masyadong itaas ang pride ko lalo na at wala ako sa sarili naming bansa. Dinagdag pa na choice ko naman daw ang magtrabaho sa Japan kaya dapat na hindi ako nagreklamo ng ganon. May point naman ang sinabi ni Carla, Papa Dudut. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niya maisip noon na kaya ko yon ginagawa ay hindi para sa sarili ko kung hindi para din sa kanya at sa relasyon naming nagagawang yakapin o halikan. Palagi siyang dumediretso sa kwarto at sinasabi na gusto na niyang magpahinga.
Kapag sinusubukan ko maglambing ay kaagad na umiinit ang ulo niya at sinasabi niya na pagod na siya. Hindi ko naman siya niyayaya na may mangyari sa amin. Ang gusto ko lamang noon ay maramdaman na totoong magkasama kami kasi yun ang pinunta ko sa Japan. Siya ang dahilan kung bakit iniwan ko ang buhay ko sa Pilipinas. Pero sa nangyayari ng panahon na yon, ang pagpunta ko pa yata sa Japan ang dahilan para tuluyang lumabo ang lahat ng meron sa amin ni Carla, Papa Dudut. Han, saktong gising mo kasi katatapos ko lang din maglaba. Anong gusto mo almusal? Magkakape na lang siguro ako. O sige, ipagtitimpla na kita. Hindi ako na. Kaya ko naman magtimpla ng kape para sa sarili ko. Oh, okay. Tinapay, gusto mo ba? May 2 palaman dito. Anong gusto mo buksan ko? Ayos na ako dito sa kape. Hindi naman kasi ako nagugutom. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala Han. Wala ka naman pasok ngayon sa trabaho, di ba? Pasal naman tayo mamaya. Pagod ako eh. Sa susunod na lang siguro. O kahit mamayang gabi na lang. Manood tayo ng sine o kaya kumain doon sa paborito nating restaurant. Radson, sinabi ko nang pagod ako, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Gusto lang naman kita makasama sa labas kahit saglit lang. Magkasama naman tayo dito sa bahay ah. Ano pa bang diferensya nun? Nakatira at magkasama nga tayo sa isang bahay. Pero palagi namang wala sa akin ang oras at isip mo. Ayan ka na naman sa mga ganyan mo, Radson eh. Bakit? Totoo naman ah. Mas okay pa yata nung nandun ako sa Pilipinas at magka-LDR tayong dalawa. Mas may oras ka pa para kausapin ako, hindi kagaya ngayon. Sino ba naman kasing may sabi sa'yo na pumunta ka dito sa Japan? Sinong nagdesisyon na iwanan mo lahat ng meron ka sa Pilipinas at magtrabaho ka dito? Ikaw yung bigla na lang sumugod dito na walang kahit anong maayos na plano. Pero ginawa ko lang naman ng lahat ng yun para sa'yo, Carla. Ayan tayo eh. Gagawin mo yung mga bagay na yan tapos kapag nahirapan ka na, isusumbat mo naman sa akin. Hindi ako nanunumbat. Gusto ko lang naman iparealize sa'yo na nag-sacrifice ako para sa relasyon nating dalawa. Sacrifice na hindi mo naman kailangan gawin. Radson, hindi mo ba talaga naiintindihan? May kanya-kanya tayong buhay at mga priority na kailangang unahin. Hindi pwede ang gusto mo na palagi na lang tayong dalawa. Puro na lang relasyon natin. Puro na lang ikaw. Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod ka na eh. Nakakapagod na tong lintik na relasyon na to. At ikaw pa talaga napapagod ngayon? Ako na nga lang halos nag-e-effort para sa ating dalawa. Paano ko mapapagod? O di ikaw na ang lahat. Ikaw na ang pabida. Ikaw na ang ma-effort. Carla, sa totoo lang, hindi na kita maintindihan. Ano ba talaga kinagagalit mo sa akin? Yang ugali mo. At itong relasyon nating dalawa. Redson, hindi mo ba talaga nararamdaman? Ang alin? Wala nang patutunguhan tong relasyon natin. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na. Pagod na ako. Itigil na natin to. Teka, hindi ko magets. Hindi ka naman nakikipag-break sa akin, di ba? Carla, ano to? Bakit hindi ka sumagot? Ayaw mo na ba talaga? Gusto mo na ba mag-break tayong dalawa? Oo. Kasi nga wala na talagang direksyon tong relasyon natin. Pagod ka lang kaya nasasabi mo yan. Mabuti pa, mag-almusal ka na lang dyan at lalabas muna ako. Redson, I'm sorry. Pero sigurado ako na ito na ang dapat nating gawin. Kasi hanggang dito na lang talaga tayo. Masyado nang malabo ang lahat sa ating dalawa. Kaya tapusin na lang natin to. Bago pa tayo mas lalong magkasakitan. Hindi ako papayag. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Alam ko na maaayos pa natin to, Carla. Alam ko na magiging maayos pa rin tayo. Mahal kita at sigurado ako na mahal mo pa rin ako. Papa Dudut, hindi ko kaagad sinukuan noon si Carla. Hindi ako pumayag na maghiwalay kaming dalawa. Ang nasa isip ko ay dala lamang siguro ng stress niya sa trabaho, kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Kaya akala niya ay hindi na niya ako mahal. Kaya naman kahit nakipaghiwalay na sa akin si Carla ay nagstay pa rin ako sa place niya at nagpatuloy sa pagtatrabaho ko.
Pero doon na ako sa sofa na nasa sala natutulog at hindi na sa kwarto na kasama siya. Pinagluluto ko pa rin siya, Papa Dudut, kapag pareho kaming nasa bahay. Pinaglalaban ng mga damit niya, naglilinis ng bahay at kung ano pang gawain na parang hindi na niya masyadong pinapahalagahan. Hindi na niya kasi ako kinakausap o pinapansin at parang naging hangin na lamang ako na kasama niya sa bahay. Ayoko pa rin sanang sumuko noon pero mas lalo lamang lumala ang lahat sa paglipas ng mga linggo at buwan hanggang sa dumating ang araw na ayon halos hindi ko na kilala ang sarili ko. Nag-resign ako sa trabaho at palagi na lamang nasa bahay at pinagsisilbihan si Carla. Para na ako naging alipin niya na ibinubuhos ang lahat ng oras, energy at savings ko para sa kanya. Ibinibigay ko sa kanya ang mga bagay na hindi naman niya kailangan mula sa akin. Hanggang sa ayun na nga dumating na rin po ang oras na ako na rin po ang sumuko. Kasi sobrang hirap pala talagang mahalin ng taong hindi ka naman mahal. Tuluyan ko nang tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Carla sa akin at bumalik na ako ng Pilipinas, Papa Dudut. Aaminin ko sa inyo na ang hirap magsimula sa umpisa. Lalo na ako ang lahat ng mga plano ay umiikot na kasama si Carla. Pero wala naman ako ibang pagpipilian kung hindi ang umusad kesa makulong na lamang sa malungkot na nakaraan ko. Kaya kahit hirap ako na bumalik sa dating ako ay nagsimula ako sa pag-aayos sa sarili kong buhay at pagbabalik sa trabaho, Papa Dudut, ang ginawa ko. Hi! Hi din. Pwedeng mag-share ng table? Oo naman. Ayos lang kasi wala naman ako ibang kasamang kumain dito sa kantin. Salamat! Ang boring ng seminar kanina, no? Nandun ka rin ba? Oo, inaantok na nga ako. Buti na lang at nag-lunch break na. Kasi kung hindi, tutulo na yung laway ko habang nagpapanggap na nakikinig sa nagsasalita sa stage. Hindi rin kasi okay magsalita yung mga nagdi-discuss sa seminar. Parang pati sila, inaantok na rin habang nagbabasa at nagpapaliwanag. Ganyan din ang tingin ko sa kanila. Kaya nga ang sarap nilang tulugan. Radson ang pangalan mo, di ba? Oo, paano mo nalaman? Sabi na at hindi mo na ako natatandaan. Kanina pa kasi kita tinitignan pero dinidedmo mo lang talaga ako. Teka, parang familiar ka nga sa akin. Nakita na ba tayo? Oo, nagkasama tayo sa Japan. Pero ilang linggo lang din kasi nalipat ka agad ako ng branch mula doon sa convenience store kung saan ka naka-assign. Ah, okay. Kaya pala parang natatandaan kita. Sandali aalalahanin ko lang ang pangalan mo. Telma? Mali! Teresa! Ay, sorry. Mahina kasi talaga ako sa pangalan. Ayos lang. Hindi naman talaga katanda-tanda ang pangalan ko eh. Wala, grabe siya. Nag-guilty tuloy ako dun. Joke lang naman yun. Huwag kang mag-guilty. Pero anong ginagawa mo dito? Ako kasi ang representative ng kumpanya namin para umattend dito sa seminar. Ah, I see. Pareho pala tayo. Kasi ako rin ang pinadala ng kumpanya namin para sa seminar na to. Pero ang galing Natanda. Baka hindi kita makakalimutan kasi ang kulit mo kaya magkasama tayo sa Japan. Palagi kang may baon na green jokes. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Yung pa talaga natandaan mo sa akin. Yung ibang kasama kasi natin, puro ganun ang topic kapag nagbibiruan. Kaya sinasakyan ko na lang. Ako rin naman. Sumasakay na lang. Kesa maging KJ ako sa harap nila. Pero in fairness, yung joke mo ang palaging pinaka nakakatawa sa lahat. Kaya nga natandaan ka agad kita noon kasi tawa ako ng tawa ng dahil sa'yo. Inibento ko lang din naman ngayon at hindi ko ina-expect na bebenta ng ganun. Oo nga pala, kung hindi ako nagkakamali, nakwento mo dati na taga Paranaque ka lang din. Tama ba? Oo, tama. Gusto mo sabay na tayong umuwi mamaya? Kung ayos lang sa'yo. May dala kasi ako sa sakyan para hindi ka na rin mag-commute.
lang sa akin. Sakto nga kasi sobrang hirap ng naging biyahe ko kanina papunta rito. At sigurado na mas mahirap ang biyahe ko mamaya. Thank you in advance, Radson. Wala yun, Teresa. Papadudot nang matapos ang seminar ay hindi rin kami kaagad umuwi ni Teresa. Dumaan pa kami sa isang restaurant at sabay na nag-dinner habang masayang nagkwekwentuhan. Binalikan namin ang mga araw na naging magkatrabaho kami sa Japan at doon ko talaga siya tuluyang naalala at ang pagiging magkatrabaho naming dalawa. Ang makulit at maliit na babae na palagi kong kasama sa stock room at nag-aayos ng mga bagong dating na package doon. Habang magkakwentuhan kami ni Teresa ay panayang tawanan namin lalo na kapag nagbabato na ako ng mga green jokes. Pero huwag niyo sanang isipin na bastos ako o malaswa ha na makipag-usap sa kanya. Kasi yung mga green jokes na binibitawan ko noon ay medyo disente pa naman kahit na papaano. Disente rin kasing babae si Teresa. Sadyang makulit at game lang siya sa mga ganong pag-uusa papadudot. Kaya naman siguro nagkasundo rin kami kaagad at na-enjoy ko talaga ang gabi na magkasama kaming dalawa ng araw na yon papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Nalaman ko na nauna lang pala si Teresa ng 2 buwan sa akin na umuwi ng Pilipinas noon. Hindi na raw niya kasi kinaya ang pagka-homesick niya kaya naman nag-decide na siya na dito na lamang sa bansa magtrabaho. Nagkataon din na magkalapit lang kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan kaya muling naulit ang pagkikita naming dalawa. At doon ko siya mas nakilala. Ang makulit at masayahing si Teresa na may malungkot ding kwento ng buhay. Pero sa bagay, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang drama sa buhay. Nasa sa atin na lamang kung paano natin yon i-handle at lalampasan. Pareho kasi kaming breadwinner sa pamilya at nagtatrabaho para maibigay ang pangangailangan nila. Kaya naman nakaka-relate talaga kami sa buhay ng bawat isa. Sa paglipas ng mga linggo at buwan na mas nakilala ko si Teresa, ay unti-unti kong naramdaman na nagkakagusto na ako sa kanya, papadudot. Sobrang nag-click din kasi ang personality naming dalawa. Yung tipo na kapag magkasama kami ay wala kaming ibang ginawa kung hindi ang magtawanan. Sobrang gaan at saya niya nakasama. Kaya naman hindi nagtagal ay niligawan ko na rin siya, papadudot. Radson, sorry kung ngayon lang ako nakarating. Ayos lang. Pero umorder na ako ng mga pagkain natin. Wow! Parang ang dami mo namang in-order. Medyo nga kasi gutom din talaga ako. Sakto, gutom na rin ako. Ang dami naming ginawa sa office kanina. Unti lang ang nakain ko sa lunch tapos hindi pa ako nakapag-coffee break. Kasi matatambakan na naman ako ng trabaho. Pareho pala tayo dahil naka-lunch overtime din kami kanina. Kape nga lang at tinapay halos ang kinain ko para sa buong araw ng pagtatrabaho. Ang hirap talaga maging alipin ng isang kumpanya, no? Tama ka dyan. Ang sarap siguro maging anak mayaman. Yung pinanganak ka at tatanda na walang kahit na anong responsibilidad sa buhay, kundi yung sarili mo lang. Pa-travel-travel ka lang, tapos panay post sa mga social media account mo. At yung wala kang ibang iisipin na problema, budget o mga gastusin. Kasi lahat yun, kaya nang ibigay ng mga magulang mo. Siguro nga masaya yon. Pero kung iisipin natin mabuti, hindi naman talaga malungkot ang magkaroon ng ganitong klase ng buhay. Kahit hindi tayo mayaman at nakakapag-travel kung kailan natin gusto, masaya naman tayo kasi kasama natin palagi ang pamilya natin. Kung papansinin mo kasi, kung sino pa yung mga anak mayaman o lumaki sa luho, sila pa yung malungkot ang buhay. Nabibili nga nilang lahat ng bagay na gusto nila, pero hindi naman nila laging kasama ang pamilya nila. Saka kahit ganito tayo,
Maaga naman tayong natuto na maging responsable sa buhay, hindi ba? Oo, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Tapos, titig na titig ka pa sa mukha ko. Wala lang. Ang gwapo mo kasing titigan. Charot lang. Ang totoo, ang lalim kasi ng sinabi mo, kaya hindi ko na masyadong naarok. Anong naarok? Ang ibig kong sabihin, hindi ko masyadong naintindihan. Pero joke lang ulit yun syempre. Slow man akong tignan, mabilis naman ako makagets ng mga bagay na sinasabi ng ibang tao. Minsan lang talaga, hindi ko maiwasan na matulala kapag ikaw na ang kausap ko. Ang sarap mo kasing pakinggan na magsalita. Ang sarap mong titigan, lalo na yung mga mata mo. Nako, mukhang lumalaki na ang pag-asa ko dyan sa puso mo ha. Filingero ka naman masyado. Pero sige, aaminin ko na parang gano'n na nga. Sobrang komportable kasi ako kapag kasama kita. Yung feeling na sobrang safe ako basta ikaw ang katabi ko. May tanong pala ako sa'yo, since alam ko na marami kang alam tungkol sa iba't ibang bagay. Alam mo ba ang ibig sabihin ng sunflower? Yung bulaklak mismo na sunflower? Oo, yun nga. Ang alam ko, sumisimbolo yun sa loyalty at focus sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Ang sunflower din ang isa sa sinasabi nilang pinakamasayang bulaklak sa lahat. Tama ka dyan, kasi sobrang tingkad ng kulay ng petals nila, lalo na kapag nasisikatan ng araw. Ba't mo pala natanong? May ibibigay kasi ako sa'yo eh. Ito. Naks, ang cute naman ng sunflower na keychain na to. Uy, thank you ha. Anong meron at binigyan mo ako nito? Wala lang. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na thankful ako na nakilala kita. Ikaw na laging nagpapasaya sa akin. Kaya gusto ko na rin na iparamdam sa'yo kung gaano ka ka-espesyal sa buhay ko, Radson. Teka, ang ibig bang sabihin nito? Oo, Radson. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako mula sa araw na to. Yes! Yes! Sa wakas, Teresa, sinagot mo na ako! Girlfriend na kita! May girlfriend na ako! Uy, huwag ka masyadong sumigaw. Nakakahiya sa ibang customer dito sa restaurant. Sorry, sobrang natuwa lang talaga ako. Pero thank you, Teresa. Promise, hindi ko sisirain ng tiwala at chance na binigay mo sa akin. Papa Dudut, grabe talaga ang tuwa ko noon nang sagutin ako ni Teresa. Ilang buwan na rin kasi ako nanliligaw noon sa kanya at hindi naman sa naiinip na ako pero iba pa rin kasi yung may commitment na kami sa isa't isa. Saka masaya na rin ako na kahit na hindi pa kami magkarelasyon noon ay madalas naman kaming magkasama ni Teresa. Ramdam na ramdam ko na may espesyal na puwang na rin ako noon sa puso niya at hinihintay ko na lamang ang tamang oras para papasukin niya ako doon. At dumating na nga ang oras na yon nang sagutin na niya ako. Malaki ang pagkakaiba ng personality ni Teresa kay Carla. Si Carla kasi yung tipo na palaging seryoso sa mga kilos at plano niya sa buhay. Matalino rin siya at hindi hamak na mas maganda kahit na hindi masyadong mag-ayos ng sarili niya. Si Teresa naman ay yung tipo ng simple lamang pero kalog kasama. Nasasabihan niya ang kaingayan ko at madalas ay mas maingay pa siya sa akin. Ako pa yung nauubusan ng energy pagdating sa kwentuhan at mga kalokohan. Mahilig kasi siyang mag-prank sa akin o kaya naman ay gumawa ng mga sorpresa. Hindi ko sinasabi na mas masayang kasama si Teresa pero parang gano'n na nga, Papa Dudut. Kaya siguro mas madali ko rin siyang talagang minahal at nagustuhan noon. Dahil pareho kaming maingay at kalog ni Teresa ay marami kaming napagkakasunduan na mga bagay-bagay habang mas nakikilala namin ang isa't isa. Sobrang bihira nga kaming mag-away noon. At ang mas nakakatuwa sa kanya, mas ma-effort siya kesa sa akin pagdating sa relasyon naming dalawa. Siya yung palaging may pakulo na sorpresa kapag may espesyal na okasyon sa buhay ko o sa buhay namin. Para tuloy si Teresa ang boy version ko pagdating sa mga sorpresa. Bagay na dahilan para mas lalo ko rin siyang mahalin, Papa Dudut.
Babe, wag kang sisilip ha. Opo. Saka, paano naman ako makakasilip eh? Ang higpit ng pagkakapiring mo sa akin. Ganun talaga, para hindi mo ako madaya. O, papasok na tayo sa kwarto ha, kaya dahan-dahan ka lang sa paglalakad mo. Alam mo babe, medyo kinakabahan ako sa pasurpresa mo na to ha. Baka mamaya may ahas na naghihintay sa akin dyan. Kasi alam mo naman na ayoko ng ganun. Wala akong prank ngayon, babe, promise. Sabi mo yan ha. Pwede ko na bang tanggalin ang blindfold ko? Wait lang, dapat dito ka sa may gitna ng kwarto para kita mo lahat. Oh, lakad ka pang konti. Ayan, siguro pwede na to. O, tatanggalin ko na ang blindfold mo, babe. Ready ka na? Oo, kanina pa. Eto na. Oh, happy first anniversary, babe! Wow! Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda ng pagkakasetup mo dito sa kwarto ko. Ang ganda ng balloons. Oh, ang ganda rin ng banner dito sa pader. Saka itong mga litrato natin sa ibabaw ng kama ko. Ang ganda ng pagkakaayos. Teka, ano itong mga ibang picture ko dito na mukha kong ewan? Mga stolen shot ko yan sa'yo sa cellphone ko nung magkatrabaho pa tayo sa Japan. Ha? Bakit mo ako kinukunan ng litrato nun? Wala lang, bakit? Masama ba? Hindi naman, pero bakit nga? Sige na nga, aaminin ko na. Crush na kasi kita nung magkatrabaho pa lang tayo sa Japan. Pero syempre hindi ko kaagad pinahalata kasi alam ko na may girlfriend ka nun. Kaya ba natandaan mo kaagad ako nung magkita tayo sa seminar? Oo, nagdalawang isip pa nga ako na lapitan ka kasi parang may kakaiba sa'yo nung araw na yun. Parang malungkot ka. Hanggang sa ayun nga, nilapitan na kita tapos naging close na tayong dalawa. Tapos nalaman ko na broken-hearted ka pala. Kaya nga, kahit matagal na kitang gusto, nagpakaipot muna ako ng ilang buwan nung niligawan mo ko. Kasi ayoko rin naman maging panakip butas mo lang. Pero wala eh. Ang lakas ng tama ako sa'yo kaya sinagot na rin kita kahit ramdam ko na hindi ka pa talaga nakaka-move on noon sa ex mo. At ginawa ko na lang ang lahat para naman ako yung mas mahalin mo. Nag-effort ako na pangitiin at patawanin ka palagi. Nag-effort ako para mas mahalin mo pa ako. Oh, bakit ka umiiyak, Radson? Nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? O masyado ba ako naging madrama? Hindi naman. Hindi lang ako makapaniwala na pwede pala mangyari to. Ang alin? Na may isang kagaya mo na darating sa buhay ko. Alam mo kasi, mula nung makilala ko si Carla, pinaikot ko na sa kanya ang mundo ko. Nasanay ako na ako nagpapasaya sa kanya, tag-e-effort para sa relasyon namin. Nasanay ako nakasama siya sa lahat ng plano ko sa buhay. Hanggang sa, ayun nga, bigla na lang ako nawala sa mga plano niya. Hindi rin pala akong pipiliin niya sa huli. Tapos, bigla kang dumating sa buhay ko. Akala ko nung una, ako'y magpapasaya sa'yo. Pero kabaliktaran na nangyari. Kasi ikaw talaga ang naging sunflower ng buhay ko. Teresa, thank you ha. Thank you kasi nakilala kita. At minahal mo ako ng higit pa sa pagmamahal ko sa'yo. Ano ka ba? Pantay lang naman ang pagmamahal natin para sa isa't isa. Nagkataon lang talaga na mas magaling akong gumawa ng prank sa'yo. Pero thank you talaga. Mahal na mahal kita. At palagi kong ipagpapasalamat sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal din kita, Radson. At asahan mo na hindi na ako mawawala sa tabi mo kahit kailan. Papadudod, si Teresa na nga siguro ang naging sagot sa lahat ng pighati na pinagdaanan ko sa relasyon namin ni Carla. May dahilan pala yung pagiging opposite ng personality nilang dalawa. Kasi kung ako yung sobrang nag-effort sa relasyon namin noon ni Carla, si Teresa naman ang mas nag-effort pagdating sa aming dalawa. Natuwa lang din ako sa part na nalaman ko na matagal na pala talagang may gusto sa akin si Teresa, pero hindi niya lamang masyadong pinahalata.
Kumbaga, hindi niya ginusto na makasira ng relasyon namin noon ni Carla. Nagawa niyang maghintay at hindi niya sinamantala na bigo ako noon nang muli kaming magkita. Hinintay niya na tuluyang mabaling ang pagtingin at nararamdaman ko para sa kanya. Kasi kung tutuusin ay pwede niya akong sagutin kaagad noong ligawan ko siya. O kaya ay pwede siyang mag-first move nang malaman niya na single na ako noon. Pero hindi yon ang ginawa niya. Naghintay lamang siya sa akin at tinulungan niya ako na mas ma-appreciate ang sarili ko. Tinulungan niya ako mag-move on at kalimutan ang lahat ng kirot na nararamdaman ko mula kay Carla. Mula ng gabi na yon ay mas naging strong pa ang relasyon namin ni Teresa Papadudut. Mas naging open na rin kami sa isa't isa lalo na pagdating sa nararamdaman namin. Hindi ko lang siya naging girlfriend kung hindi parang kapatid at best friend ko na rin. Kasi halos lahat na nga ng problema ko ay nasasabi ko na sa kanya. Sinasalo niya ang bigat na nararamdaman ko at pinapalitan niya yon ng masasayang bagay at alaala. Kapag alam niya na bad trip ako sa trabaho, palagi niya akong pinapatawa at dinadala sa mga lugar na alam niyang makapagpapagaan ng loob ko. Si Teresa yung naging sandalan ko, mapamagaan o mabigat man na parte ng buhay ko. Narealize ko rin Papadudot na siguro ay may mga kanya-kanya lang talaga tayong timeline sa buhay. Kung kailan tayo makakaranas ng sobrang sakit pagdating sa relasyon at iba't ibang bagay. At kung kailan tayo magiging totoong masaya kasama ang taong mas magmamahal sa atin. Oo, nasaktan ako ng sobra sa naging relasyon namin ni Carla noon. Pero palagi ko pa rin tinitreasure ang alaala naming dalawa. Kasi yon ang masaya at masakit na mga alaala na nagdala sa akin at naging dahilan para makilala ko naman si Teresa. Si Teresa ang nagparamdam sa akin na hindi lahat ng tao ay habang buhay na magiging malungkot. Nasa tuwing sasapit ang madilim na kalungkutan ay may masayang liwanag pa rin na naghihintay sa kinabukasan. At may oras talaga na darating sa buhay ko na kahit gaano ako nasaktan noon sa dati kong minamahal, may oras pa rin para sa sarili ko. May oras pa rin na ako naman ang magiging masaya kasama ang taong totoong nagmamahal sa akin. Salamat po Papadudut sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko at gusto ko rin pong magpasalamat sa babaeng 3 taong ko nang minamahal. Salamat Teresa sa makulay na mga taon ng pagsasama natin at pagmamahalan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Radson. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Papadudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudut Stories, Papadudut Stories, Papadudut Stories.